Magsisimula pa lamang ang bukang liwayway sa araw na yaon nang magsimulang maganap ang hindi inaasahang pangyayari sa Tukanalipaw, Mamasapano, Maguindanao. Mula sa mga lumabas na balita sa mga pahayagan, telebisyon, radyo at social network, naging takaw pansin ang nag-iisa at marupok na tulay sa lugar ng insidente sa Tukanalipaw, Mamasapano. Ito lang ang nag-iisang daan ng tulay na dumurugtong sa mga residente para sa kanilang pag-asa at makita ang bagong buhay. Sa mga panahong yaon, damang-dama ng buong rehiyon at ng buong bansa ang awa at hinagpis sa mga nawalang buhay. Ang mga residente at pamilya ng Tukanalipaw, Mamasapano ay nawala ng tirahan. Ang kanilang mga anak ay natigil sa pag-aaral. Nasira ang kanilang mga sakahang pinagkukunang kabuhayan at sila ay pinalilibutan ng katanungan at sisihan sa mga nangyayari. Ngayon, pagkatapos ng engkwentro, sila ay humihiling ng kapayapaan. Hindi naging bulag si Regional Governor Mujib Hataman sa mga hinagpis ng mga residente. Bagkus ilang araw lamang pagkatapos ng pangyayari, ay personal niyang siniyasat ang lugar ng pinangyarihan at inalam ang tunay na kalagayan sa Tukanalipaw, Mamasapano. Mabilis at agad niyang tagubilin ang pagsasaayos ng marupok na tulay sa DPWH ARMM at sa kanyang mga kabinete ang pamamahagi ng mga pangunahing materyales at pagkain, paghahanda ng mga evacuation centers kung saan kailangan ng mga residente. Sa kasalukuyan, ang tulay na dati-rati ay sumisimbolo ng kahirapan, mahinang pundasyon at kawalan ng pag-asa ay napalitan na ngayon ng matibay at umaapaw na paniniwala para sa bagong simula. Pag-asang sa bawat hinagpis na ating pinagdaanan ay may liwanag na darating upang magsaboy ng pag-asa para sa karamihan. Noong Setyembre 19, Sabado, personal ulit na binisita ni Regional Governor Mujib Hataman ang probinsya ng Maguindanao upang siyasatin ang estado ng bagong gawang tulay o Bailey Bridge sa Tukanalipaw, Mamasapano. Ayon kay Governor Hataman, ang tulay na ito ay simula pa lamang sa mga susunod na planong proyektong isasagawa sa Mamasapano dahil mayroon nang nailatag ng mga planong proyekto sa taong 2016. Isa na rito ang pagpapatayo ng sementadong tulay at kalsada. Ang pinaka-main project na to, yung main bridge na, parang connectivity bridge. Tapos meron din siyang farm-to-market road para maka-access yung mga farmers sa loob, toward doon sa main market. Mabilis yung implementation ng project despite nung halimbawa nagkaroon sila ng mga problem dahil sa availability ng material tulad ng wood na ginamit. Tapos yung bagyo, tag-ulan na inabutan. So ang sa atin sa kanila rito, yung maintenance at sustainability ng mga proyekto. So tandaan natin hindi lamang ito yung project. Kasi kaakibat ng project na to yung yung irrigation. In fact, nag-bridge fund sila na 50 million for 2015. Pero meron silang mas malaking project din for 2016 para ma-irrigate yung mga irrigable areas dito sa lugar. Sa kasalukuyan, ay nasa 75% katuparan ang proyekto at sa katapusan ng buwan ay maaari nang magamit ng taong bayan. Inaasahang maglalagak ang regional government ng mahigit 241 milyong pisong pondo pang-infrastruktura para sa Mamasapano, Tukanalipaw. Ito ay nagsimula na noong taong 2013 hanggang 2016. Sa taong 2015, ang gobyerno ng ARMM ay naglaan ng mahigit 10 bilyong pisong pondo sa buong rehiyon. Kasama na rito ang probinsya ng Maguindanao District 2, kung saan matatagpuan ang munisipyo ng Mamasapano. Ang mga proyektong ito ay bahagi ng programa ng DPWH ARMM sa makarepormang administrasyon ni Autonomous Region in Muslim Mindanao, Regional Governor Mujib Hataman, tungo sa matuwid na daan para sa kaunlaran.